Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Angkin ang bagong pag-asa, dala-dala ang tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Muling nabuhay po ang ating Panginoon. Aleluya, aleluya. Happy Easter po. Palakpakan po natin ang tagumpay ng Panginoon na para din sa atin. Manalangin tayo mga kapatid. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat po tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito ay makababangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala po tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
kaligtasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin. Sa Pasko ng pagkabuhay, kami ay mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginagawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang itinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid,
Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na, kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makikihati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Purihin si Yesu Kristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtugalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kahilingan. Anghel na malinaw, bungot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumiiri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna pong lahat.
Welcome po sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong naririto ngayon, maagang-maaga natin dito sa Quiapo Church. At of course, nandun po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat na sumusubaybay po sa ating live streaming. Magandang umaga at Happy Easter po sa inyo! Ano ba, mas malakas na bati natin yung Happy Easter o ipako sa krus? Sige nga, Happy Easter po! Tingnan po natin yung ating mga katabi. Ano po ang itsura niya? Nasa Biyernes Santo pa po ba? Ha? Nangihina pa rin? Lulugo-lugo pa rin ba? Ha? Lungkot na lungkot pa rin ba? Salubong pa rin ba ang kilay? Galit pa rin ba sa mundo? Baka nasa Biyernes Santo pa. Pakisabi sa katabi natin, Easter na po. Muling nabuhay na ang Panginoon. Ayan, ano po? At alam niyo po, sa Ebanghelyo ay anyayahan tayo para tingnan ang ating sarili. No? Tingnan naman natin ang ating sarili pagkatapos natin tingnan yung mga katabi natin. Ayan. Tingnan niyo po ang inyong sarili. Sige nga po, pakitingnan ng sarili. 1, 2, 3, go. Ang hirap, ano? Ano po sa tingin ninyo ang inyong sarili? Nasa Biyernes Santo pa rin ba o Easter na? Ano po sa tingin ninyo? Oy, tama-tama po. Ngayong Ebanghelyo, matutulungan po tayo. Tutulungan po tayo para makita ang ating sarili. Okay lang po ba yon? Ang Ebanghelyo po ay tungkol sa puntod ni Jesus na walang laman. Puntod ni Jesus na walang laman. Yun po. Yan po ang ikatlong araw pagkatapos na mamatay ang Panginoon. Ang susunod na eksena po, pagkatapos ng 3 araw, ang pinaglibingan ni Jesus na walang laman. Ano po ibig sabihin noon sa atin? Okay? Meron pong 3 saksi o unang 3 saksi sa libingan ni Jesus na walang laman. Okay? Alam naman po natin ang libingang walang laman, ibig sabihin po niyan, tagumpay. Ibig sabihin po niyan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Bagong pag-asa, bagong buhay, at maging masasabi natin, katuparan ng ating pangarap. Gayunpaman, tingnan natin yung 3 uri ng pagtingin sa sarili o sa buhay natin. Una, na naging saksi ng puntod na walang laman ay si Maria Magdalena. Ano po nangyari kay Maria Magdalena? Hindi pa man siya nalalapit sa puntod ni Jesus, nakita na niya mula sa labas, ay, wala na yung harang doon sa puntod ng aking Panginoon. Nakabukas na. Malayo pa lamang po siya sa puntod, nakita na niya. Kaya patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at yung sinasabing alagad na minamahal ni Jesus, na traditionally ito ay si Juan, yung pinakabata. No? Ano sabi ni Maria Magdalena? Ninakaw ang Panginoon. Ninakaw siya. Bukas yung pinto, yung nakaharang sa takip ng puntod ng Panginoon. Ninakaw ang Panginoon. Ito po ay nagpapakita dun sa una nating pananaw sa ating buhay. Ang unang pananaw, tingin mo sa buhay mo, para kang ninakawan. Nararamdaman mo ba yun minsan? Na para kang ninakawan? Ninakawan ka ng mga magulang mo ng karangyaan dahil isinilang kang mahirap. Ninakawan ka ng pagiging inosente ng isip mo dahil bata ka pa lang, nakaranas ka na ng karahasan. Ninakawan ka na ng kaligayahan mo dahil ikaw ay mahirap. Ninakawan ka na ng mga taon na dapat naglalaro ka kasi bata ka pa lang, pinagtrabaho ka na. Ninakawan ka ng gobyerno kasi ngayon naghihirap ka. Ninakawan ka ng marami. Meron pong ganitong pananaw. Sinisisi mo na ang lahat. Lahat na nangyayari sa iyo, kabiguan mo, kahirapan mo, pagdarahop mo, yung pag-iisa mo, kawalan ng kaginawahan sa buhay, buo ang pamilya, lahat yan isinisisi mo sa iba.
Dahil sabi mo, ninakawan ako. Hindi ko kasalanan ito. Ninakawan nila ako. Kaya mahirap ka na, parang naniningil ka pa sa iba. Alam niyo po yung minsan mahirap na nga tayo, tapos entitled ka pa. Yung parang pakiramdam mo, may utang sa'yo lahat. No? Kailangan mong sagutin ang kahirapan ko. May ganun po, ano? No? Kumukuha ng iba. Madali sa yung kumuha ng iba kasi bakit? Gumaganti ka. Dahil ang pakiramdam mo, ninakawan ka. At sinisisi mo ang lahat maliban sa sarili mo. Ikaw ba to? Ganito ba ang pananaw mo sa buhay? Kapag ganito, hindi mo makakamtan ang kaligayahan at kapayapaan. Dahil ang pangit ng tingin mo sa buhay. Pangalawa po na pananaw sa buhay, masasabi ko doon sa batang alagad. Doon sa tinutukoy ng ebanghelyo na minamahal ng Panginoon. Noong yung nakatanggap ng balita kasama si San Pedro, ito yung si San Juan. Ang bilis tumakbo niya. Naunang tumakbo si Pedro papuntang puntod, pero dahil bata itong si Juan, naunahan pa niya si Pedro makarating doon sa puntod ni Jesus na wala ng takip o wala ng harang. Nauna siya dahil mas bata siya. Ito siguro yung pananaw natin sa buhay na napaka-optimistic mo. Very positive ka. No? Kumpiyansa ka sa sarili mo, sa kakayahan mo. No? Kumpiyansa ka sa talino mo, no? Sa lakas ng pangatawan mo, sa lakas ng connection mo. No? Talagang sabihin na nating ikaw ay positibo sa sarili mo. Hindi naman masama ang pagiging positibo. Ngunit ang problema, masyado kang nanangan sa kakayahan mo, dumating ang sandali, nabigo ka. Tumigil ka na lamang. Nawala bigla ang kumpiyansa mo. Ito yung nangyari kay Juan. Nauna nga siya, nung papasok na doon sa puntod ni Jesus na walang laman, bago pa pumasok doon sa katuparan ng pangarap, sa tagumpay ni Jesus, tumigil siya. Hanggang dito lang ako. Takot ako. Ayoko na. Hanggang dito lang pala ang kaya ko. So ito po yung mga tao na nabigo sa buhay, nagsumikap, no? Ginawa ang lahat, itinaya na ang lahat, biglang kinapos, biglang nabigo, sumuko na agad, tumigil na, ayaw nang umabante. Ganito ko po ba? Ganito ba ang nakikita mo sa sarili mo? Dati naman hindi ako ganito. Bakit ako ganito ngayon? Dahil nabigo ka, you got frustrated, you easily gave up on yourself. Bakit? Kasi masyado kang nanangan sa galing mo. Ang totoo niyan, ang magiging daan at dahilan kung bakit natin mapagtatagumpayan ay ang buhay ay ang biyaya ng Diyos. Pero ang nangyari, nanangan ka lang sa sarili mo. Yun ang pangalawa. Ano yung ikatlo? Ito po ay sinisimbolo ni San Pedro. Narinig niya ang balita. Walang laman ang puntod ni Jesus. Takbo siya. Mabagal nga siya, naunahan siya nung mas batang alagad. Pero yung bawat hakbang niya, sigurado kung saan tutungo. At pagkatapos, nung dumating siya sa pinakabunganga opening nung puntod ni Jesus, nilampasan niya si Juan. Nakita niya. Pero siya, hindi tumigil. Ano ginawa ni San Pedro? Tuloy-tuloy siya doon sa puntod ni Jesus sa loob. At anong nakita niya? Nakita niya yung mga idinamit kay Jesus sa kanyang katawan at sa kanyang ulo, nakatiklop. Nakatiklop, magkabila, maayos na nakatiklop. Ano ibig sabihin nun? Ha? Pag nagnanakaw ka ba, ititiklop mo pa? Aayusin mo pa ba yung nanakawan mo? Hindi. Pero yun nakatiklop. Anong ibig sabihin nun? Hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Muli siyang nabuhay. Kusa siyang tumayo. At siya mismo ang nagtiklop nung pinagbalutan sa kanya. Sa makatuwid, ano sinisimbolo ni Pedro? Sinisimbolo niya
ang pag-angkin sa kanyang kasalanan at pagtanggap din ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ulitin ko po yun, ha. Pag-angkin ng kasalanan, inaangkin ko yan, inaamin ko, pero salamat sa Panginoon, ako ay kanyang pinatawad, pinalaya. Bakit ko sinasabi po ito? Marami po sa atin hanggang ngayon hindi mapatawad ang sarili. Sinisisi pa rin ang sarili sa kasalanang nangyari 10 taon na ang nakararaan. Bakit ko alam ito? Dahil naririnig naman po namin yan sa kumpisalan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Tatanungin ko, kailan po ito? Naikumpisal na po ba? Opo, naikumpisal. Oh, bakit niyo po ikinukumpisal uli? Pwede po ba patawarin niyo na ang sarili ninyo? Huwag niyo nang sisihin. Humingi na nga kayo ng tawad. Pinatawad na po kayo. Palayain niyo na ang sarili niyo. Huwag mo nang dalhin yung krus. Napagtagumpayan na ni Jesus ang krus. Ito po yung inaangkin na may pag-asa sa buhay. Ito yung ikatlong pananaw sa buhay. Ito yung nagsasabing kapag may wakas, may bagong simula. Kapag ako ay nasugatan, ako ay gagaling. Kapag ako ay nabigo, meron akong bagong simula. Mapagtatagumpayan ko ang buhay dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ito po ba kayo? Sana po ito kayo. Pasukin po natin ang puntod ni Jesus na walang laman. Kamakailan po ako ay nagkasakit. No? Kamakailan po ako ay 2 araw, 2 gabing nakakulong sa kwarto. Parang tinatrangkaso, nananakit ang aking buong katawan, nalilito ang aking isip. Nakakulong ako sa, alam niyo yung kwarto po rito sa Quiapo. Baka sabihin niyo, malalaki po ang kwarto ng mga pare. Malaki po ang simbahan, pero pag nakita niyo mga kwarto po ng pare, baka malaki pa ang kwarto ninyo. Nagkataon ng kwarto ko po rito, ang bintana ganito kataas. Dito po yung pinakamababa, paakit pa po yan. Tapos yung pong salamin, yung wala kang makikita, yung parang smoke glass. 2 araw, 2 gabi nakakulong ako doon, para ako nasa Bartolina. Hinang-hina na po ako. Minsan po tayong mga lalaki, hindi natin maamin na hindi na natin kaya. Nung ikalawang gabi po, sumuko na ako. No? Nagpadala na ako, nagpasugod na po ako sa ospital. Umagang-umaga po iyon, araw ng linggo, kagaya ngayon. Ako isinakay sa ambulansya, isinugod po ako sa ospital. Dahil bakit? Hindi ko na kaya. No? Alam nyo kasi, lumalaki tayo, kumpiyansa ka sa sarili mo, no? Ayaw mong makikita yung kahinaan mo, ikaw yung pinakamalakas, you are Superman, no? Ikaw ay talagang walang kahinaan. Pero at that time, wala po akong magawa. Hinang-hina na ako. Nakakahiyaman, ako yung inaakay na hindi ko nakagawian. Ako yung isinakay sa ambulansya na for the first time nangyari sa akin, isakay ako sa ambulansya. Na parang nahihiya ako sa sarili ko. Ako inaalalayan. No? Ako yung pari dito, ako pa yung tinutulungan. Nakakahiya. Pero at that time, bagsak na lahat ang pride at ego ko. Wala na akong maipagmalaki. Pagdating po dun sa ospital, alam niyo po kung ano ang natuklasan nila? Ako ay may UTI. May UTI. Ang allowed lang sa nakita ko, 100 yung bacteria sa ihi. Ako po, 14,000. So, hirap na hirap ako. Alam niyo, sabi sa akin ng doktor, Father, lalagyan kita ng catheter. Naku po, Diyos ko po, yan po ang ayaw na ayaw ko maririnig. Sa buong buhay ko, yan yung narinig kong kwento. Biruin niyo, lalagyan ka ng catheter. Di po ba yung lang konsepto parang ayoko. Pero suko na ako sa buhay. Suko na ako. Ibinigay ko na ang sarili ko. Sabi ko sarili ko, sige na, gawin niyo na ang gusto niyo sa akin. Father, bubuksan ko na po ang inyong pantalon. Sige po. Father, ibababa ko na ang brief ninyo. Sige po. Father, ipapasok ko na. Sige po. For the first time, nangyari po sa akin yon.
Alam nyo, nung naipasok yung mga catheter, siguro alam ng mga nandito. Biglang ginhawa. Easter. Happy Easter. Kalahating litro agad ang lumabas na urine o jingle ko. Kalahating litro agad. Yun yung nagpahirap sa akin. Dahil hindi ako makajingle, may enlargement ako ng prostate. Pero alam po ninyo, yun po para sa akin ay karanasan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung pag-amin na hindi ko naman pala kaya talaga, kailangan ko ng iba. Kailangan ko ng biyaya. Hindi ako ang taong kailangan ko ng tulong ng iba. Hindi ako Superman. Yan ang Easter. Pag-amin ng kahinaan at kakulangan at pagtanggap sa sarili na kailangan mo ng awa ng Diyos at kailangan mo ng ibang tao para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay. Yan po ang Easter. Ang maisip natin at tanggapin natin na kailangan natin ang bawat isa. Kailangan mo ang iba at kailangan ka rin ng iba. Kaya mamaya po, sasariwain natin yung ating binyag. Alam naman natin, ang binyag, binatatawad tayo sa orihinal na kasalanan natin o binanang kasalanan natin. Ang binyag, naging anak tayo ng Diyos, naging Kristiyano tayo, pero meron tayong nalilimutan sa binyag. Nung tayo binyagan, tayo ay naging bahagi ng isang bayan, ng isang lahi, ng isang angkan, ng isang pamilya ng Diyos. Kaya mamaya, sasariwain natin yan. At sa pagsariwa ng ating mga pangako sa binyag, pakipaalala sa sarili, bahagi ka ng isang bayan, ng pamilya. Aminin mo na hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng iba. Aminin mo, kailangan ka rin ng iba. Yan ang Happy Easter. Mas masarap bumati ngayon ng Happy Easter. Bakit? Dahil alam mo, hindi ka ninakawan. Hindi ka biktima lagi sa buhay. Dahil alam mo, may kakayanan ka nga, pero kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Dahil ang kakayanan natin, hindi sapat. Mas magandang bumati ng Happy Easter ngayon, mas masarap magdiwang ng banal na ng muling pagkabuhay ng Panginoon dahil inaangkin mo ang iyong kasalanan, pero tinatanggap mo rin ang kapatawaran sa iyong kasalanan. Mas masarap tumanggap o bumati ng Happy Easter dahil alam mo, hindi ka nag-iisa sa buhay. Mayroon tutulong sa iyo, pero ikaw mismo rin pwedeng tumulong sa iba. Kaya pakibati nga ang inyong katabi. Ngayon, nang may mas malalim na kahulugan, Happy Easter. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan. Upang kasama rin niya, tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo makapamuhay bilang matapat na maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman po, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ninyo ang katanungang ito.
Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, hangalan ng iba pa? Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ibinabangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamalaan
ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamayan at sa buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas na yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na saninlahi. Manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayan at ang mga intensyon na inaalay sa misang at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nag-ahari, kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Manalangin kayo mga kapatid, Magsitayo upang ang po. paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kailanman hindi po tayo pababayaan, hindi tayo kailanman mag-iisa, dahil tayo po ay ang minamahal na anak ng ating Diyos Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Kailangan natin ng iba, kailangan din tayo ng iba. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Announcement po, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin na magtulakan, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,